Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagdaloy ng uson sa Bulkang Mayon patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS. Iligal na paputok sa Pampanga at Ilocos Norte winasak ng pulisya. Kasunduan sa kapayapaan nilagdaan ang dalawang grupo ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos ang pagdausdos ng Pyroclastic Density Current o PDC o kilala rin sa tawag na uson mula sa crater ng bulkan na nagsimula pasado alas 6 kagabi, Enero 7. Batay sa obserbasyon, malinaw ding namataan ang crater glow o banaag sa bunganga ng bulka, isang indikasyon na patuloy ang pag-akyat ng magma sa ibabaw. Dahil dito nananatiling nasa alert level 3 ang Mayon na nangangahulugang may magmatic unrest at posibleng magpatuloy ang mapanganib na aktibidad. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at iba pang restricted areas dahil sa banta ng lava flow, ashfall at PDC. Samantala, inihayag ni Albay Governor Noel Rosal na nakahanda ang lalawigan sakaling itaas pa sa alert level 4 ang status ng Mayo. Nagpapatuloy naman ang pagpapaabot ng tulong sa mga Bicolanong lumikas dahil sa banta ng bulkan. Sabay na winasak noong Enero 7 ng pulisya sa Pampanga at Ilocos Norte ang libo-libong iligal na paputok bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga mapanganib na gamit tuwing Pasko at Bagong Taon. Ginawa ng Pampanga Police Provincial Office ang ceremonial destruction ng mahigit 1,000 illegal mufflers, boga at assorted firecrackers na nasamsam noong holiday season. Ayon kay Provincial Director Eugene Marcelo, tuloy-tuloy ang operasyon laban sa mga paglabag na nagdudulot ng panganib sa publiko. Sa Ilocos Norte naman, sinira ng pulisya ang 257 na mga piraso ng boga at iligal na paputok, mas mababa kesa noong nakaraang taon. Iniulat ng mga otoridad na walang naitalang sunog dulot ng paputok, habang 30 minor burn injuries ang nai-record mula December 21 hanggang January 5, mas mababa rin kaysa noong 2024. Ayon sa pulisya at BFP, malinaw na epekto ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at mas mataas na kamalayan ng komunidad ang pagbawas ng disgrasya at pinsala. Lumagda sa isang kasunduan para sa kapayapaan ng mga grupo ni na Commander Hermosa Uto ng 106 Base Command at Commander Kagu Fahad Sapal ng 105th Base Command ng MILF nitong Enero 7, 2026 sa Talayan, Maguindanao del Sur. Layunin ng kasunduan na tuluyang wakasan ng alitan at mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Kabilang dito ang mahigpit na pagsunod sa ceasefire agreement, panumpa sa banal na Quran at pinaigting na komunikasyon upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Isinagawa ang kasunduan sa tulong ni Governor Dato Ali M. Midtimbang Sr. at ng mga ahensyang pangkapayapaan bilang hakbang tungo sa matibay at pangmatagalang kapayapaan sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.